Mga idolens, dito kami ngayon sa munisipyo ng Dinalungan. Bali dito tayo sa mismo pinaka-municipal hall nila sa may MDRRMO at kumuha ng konting data regarding sa mga nasalanta. Base dito ay Zone 1 and Abulig at simbahan ang tinamaan ng malakas na bagyo. Ayun ito municipal hall nila, yung bago. Makita nyo mga sira, sira yung mga bubong, sira yung mga puno. Ayan, sira din to. So malala sa munisipyo na yan, lalo pa doon sa mga shoreline. Grabe yung gulat ko na mabalitaan namin ang nangyari sa Ampere. Wasak talaga mga idolens yung kalsada dito. Talagang wash out siya. Durog yung mismong kalsada. Walang chance talaga na masusurvive yung mga bahay na malapit dito at nakadikit sa dagat. May mga ilang bahay raw dito mga idolens na ngayon ay wala na at ngayon ay dagat na. Mga nasirang kalsada, meron din palang nawalan ng tahanan, binaha at ilang pamilya na umaasa pa rin matutugunan ang kanilang pangangailangan. Ito yung mga idolens, wala na tira, so buti nakalikas yung may bahay. Malayo man siya sa dagat kasi doon yan kalsada doon dati. So wala, inaabot ng malakas na alon. Ito yung naging sitwasyon dito sa lugar naman to ng Abulig. So nasa shoreline siya ng Dinalungan. Yan yung mga bahay niya mga idolens, wasak. Napakahirap ng ganitong sitwasyon. Halos hindi nila malaman kung anong gagawin, saan magkukubli at kung may babalikan pa ba silang lugar na pwede nilang tayuan muli ng kanilang mga tahanan. Magkahalong emosyon ang naramdaman ko nang makita mismo ng mga mata ko ang sinapit ng ilang mga lugar sa Dinalungan. Magkahalong takot at awa. Sino hindi matatakot kung patuloy na may darating na mga bagyo sa bansa natin? Kaya ba nating harapin? Ligtas lang kaya tayo? Nakakaawa yung mga pamilyang naapektuhan ng malala. Lalo na yung mga tahanan nilang matagal nilang pinaghirapan na sa isang iglap lang mawawala. Nakakaawa yung mga batang nakita ko nagpapahinga sa ilalim lang ng isang maliit na trapal. Wala man akong maibigay na tulong pinansyal. Hindi ko man kayang tugunan ang mga pangangailangan nila, pero alam ko na sana ang isang taimtim kong panalangin para sa kanila ay dininig ng Diyos. Marami sana makapanood pa nito na may mabubuting puso, may mga kakayanang tumulong sa kanila. Ako po si Lalabs Moto, nagpapasalamat sa inyong panonood at sana ipanalangin po natin sila na muli sila makaahon sa tulong at gabay ng Diyos.